Ayan mga kapatid, at magtataro tayo. Ano ang plano ng inyong mga kaaway? Sa inyo, anong plano? Ayan. Anong mga plano nila sa inyo? Masama ba? Ito'y mabuti? Kasi pag may plano yan, ay siyempre masama yan. Ayan. Kung anong mga plano ng mga kaaway mo o taong may galit sa inyo. Ayan. Kukuha tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anong plano ng iyong mga kaaway? Yan. Sa inyo, ang mga taong may galit. Kasi sa mundo ngayon ay di talaga maiwasan yan mga kapatid, ang mga galit, inggit na yan. Anong plano? Ay, ang plano ng mga taong ang plano ng mga taong ng iyong mga kaaway ay gusto nilang na hindi ka masaya, lagi kang malungkot, lagi kang mapag-isa. Yan ang gusto ng iyong mga kaaway, at ginagawan ka ng mga hindi magagandang mga kwento, ay mga ganyan. Ang gusto nila ay lagi ka nalang malungkot sa isang tabi. Ayan ang gusto ng iyong mga kaaway. Yan, malulost ka. Yan ang stubbornness. Yan. Yung mga tao na ito ay tuwing ikaw ay nagsasalita, o ikaw ay tuwing kinakausap mo ang iyong mga kaaway, ay nanggagalaiti ito mga kapatid. Nanggagalaiti ito, parang nagagalit, parang naririndi pag tuwing kausap mo ang mga taong may galit sa iyo. Hindi mo man ito nalalaman, pero mararamdaman mo sa kilos, sa galaw, at sa ng kanilang katawan mga kapatid, kung ang tao ba na yan ay may galit sa iyo. Yan. At minsan din mga kapatid ay tinatapik ka rin nito sa mga about sa inyong mga barkada, sa mga magkakaibigan. Tinatapik ka nito ng mga taong may galit. Minsan ay kumbaga, kung ikaw ay nasa inuman, kung sila ay nasa inuman, kung sa handaan, kung may mga okasyon, ay minsan ay itinatapik ka ng mga taong may galit sa iyo. Yan. Naririndi ito tuwing nakikita ka nila nagsasalita, o sa social media man yan, nanggagalaiti itong taong may mga galit sa inyo. Yan. Yan. Itong sweet dream na ito mga kapatid. Itong sweet dream na ito ay ikaw dito mga kapatid ay wala kang pake sa mga sinasabi nila. Yan. At yung iba dito ay parang inaasar pa nga lalo yung mga taong may galit sa inyo o nanggagalaiti ay inaasar pa ninyo. Kaya wala kang pake sa kung ano ang sasabihin nila, kung ano ang ibabato nilang mga negatibong mga komento. Ikaw ay walang paki dito. Parang mas lalo mo pa silang inaasar. Kaya nanggagalaiti itong mga taong may galit sa iyo. Yan. Kasi nakikitaan ka kasi nila ng potensyal na ikaw ay magaling. O magaling ka sa trabaho, o sa opisina, kung ano man ang iyong mga tungkulin sa inyong trabaho, ikaw ay magaling. Kaya may mga tao talaga na nagagalit sa iyo. Hindi nila alam kung paano mo ito nagagawa, ang mga bagay-bagay na iyan.
Ayan yung isa sa galit ang mga tao sa sa inyo, sa mga makakapanood nito. May mga tao dito na gusto kang pabagsakin, kaya minsan dito ay pinagkakaisahan ka nila. Yan, parang pinagpaplanuhan ka dito dahil magaling ka. Kaya may mga tao talaga dito na gumagawa na lang ng kwento na hindi naman totoo. Parang ginagawa na lang na libangan ng mga tao yung mga ganyang bagay. Manira, yung gumawa ng mga hindi magaganda. Yan ang mga ginagawa ng mga taong may galit sa inyo na gusto kang pabagsakin. Ayan, kasi ang tingin kasi nila ay nasasapawan mo sila. Parang kahit hindi mo naman sila inaano, ang tingin nila sa sarili nila nakikipagkompetensya ka sa kanila. Ayan, kahit hindi naman. Ayan ang ano ng mga tao. Ayan. Itong ano na ito, itong third wheel na ito sa ilalarawan natin sa kung ano ang plano ng mga inyong mga kaaway, ay meron ditong nagkukuntsabahan, o kumbaga ang kuntsaba ay parang pinagkakaisahan kanila, mga kapatid, yung hindi mo alam na tinitira ka ng patalikod. Ayan, pinagbabalakan ka ng masama o ginagawan ka ng hindi magaganda, yung parang tinatapi ka, iniinsulto ka, ginagawa ka ng mga hindi mga kaya-ayang mga pananalita na mga masasakit. Ayan, strategy. Itong strategy na ito, mga kapatid, ay alam mo naman na ang mga taong may galit na ito sa iyo ay talaga, kasi tingin kasi nila sa iyo ay isa kang tinik sa kanila, isang kaaway ang tingin nila sa iyo, ang mga taong may galit sa iyo. Kaya ito, ang strategy na ito ay pinagpaplano, na parang nagpaplano sila kung paano ka pabagsakin ng iyong mga kaaway. Ayan, ito may nagkukuntsabahan dito, ito may nagpaplano talaga na gusto kang pabagsakin dahil ikaw dito, mga kapatid, ay may talento o magaling ka sa anumang uri ng trabaho. Yan, kaya kung ano man ang sinasabi nilang hindi maganda sa iyo ay wala kang paki sa mga sinasabi nila. Kaya nanggagalaiti sila pag naririnig nila ang boses mo. Yan, nagagalit. Itong death na ito ay darating din ang araw. Itong death na ito ay hindi sa sinasabing mamamatay na yung mga taong may galit sa iyo. Hindi po, mga kapatid. Ang death na ito ang katapusan. Yan, ang mga taong ito, ang kahulugan ng death na ito, ang mga taong naninira sa iyo, nagagalit sa iyo, ay magsasawa din sa mga pinagagagawa nila sa iyo, sa mga paninira, sa mga gumagawa sa iyo na hindi magaganda, binabackstab ka, o ikaw ay pinapahiya sa mga kaibigan mo pag nakatalikod ka, pinag-uusapan ka nila. Darating ang araw nito, mga kapatid, dahil nakikitaan ko dito ay hindi mo sila pinapansin. Wala kang paki sa kanila mga sinasabi, kung ano mga paninira yan ng iyong mga kaaway. Kaya darating ang araw, mga kapatid, ang iyong mga kaaway na ito, ang taong may galit sa iyo, ay magsasawa na. Ito na lang, mga kapatid, ay lalayo na ito sa inyo. Lalayo na, titigilan niya na yung mga hindi magagandang mga kwento na yan. Kasi may mga tao talaga na yan, mga kapatid, pag hindi ka nila ng harapan, hindi ka nila makumpronta ng harapan, sa salita ka nila niyan, sa salita ka, sa kwento, sa paninira ka nila, dadalihin yan para masira ka sa ibang tao. Ang ibang tao naman, may mga tao na agad-agad naniniwala sa sinasabi ng iba, parang mawawalan sila ng gana sa iyo. Yan, magugulat ka na lang na bakit nag-iba ang tao na yan, na hindi mo naman inano. Gawa po niyan na sa mga taong sulsul. Sulsul po yung mga ganyang tao. Yan, ikalma mo na lang ang iyong sarili, mga kapatid. Ikalma mo,
kahit anong paninira nila sa'yo, kahit anong mga maririnig mo mga salita na mga pagpangit, ikalma mo ang iyong sarili, mga kapatid. Yan. Stay calm ka lang, mga kapatid. Ikalma mo. Sila ay nai-stress sila sa mga kakagawa ng mga issue na hindi naman totoo. Tapos kung hindi naman effective yung issue na yun, gagawa na naman sila ng bagong issue about sa iyo na ikasisira ng iyong pangalan. Ikaw dito na wala kang paki sa kanila, ikalma mo na lang ang iyong sarili habang sila ay nai-stress, naririndi at nagagalit sila sa kanilang ginagawa. Ayan. Ito talaga. Ayan. May nakikita ko ditong talagang galit na galit talaga to pag nagkikita kayo. Yan, maaring may mga katrabaho dito. Yan, katrabaho. Maaring isa sa mga tinatawag na charity o tinatawag na sa mga charity organization. May mga tao ditong nagagalit talaga sa inyo. Yan, nagagalit, may naiinggit. Kaya gusto ka nitong kung tutuusin lang, mga kapatid, ang taong may galit sa inyo ito, kung tutuusin, gusto ka nitong suntukin, gusto ka nitong tadyakan, siguro bugbugin ka nito sa sobrang galit nito, pero hindi nila magawa kasi dinidepensahan mo ang iyong sarili. Kaya hanggang sa sira-sira na lang ang kanilang ginawa ng taong ito. May mga tao talagang ganun, mga kapatid. Sa pagiging prangka mo ay sinasabi mo lang naman ang totoo para sa ikabubuti nila. May mga tao talagang galit, parang mataas ang pride o ego na hindi naman ang taas ng kanilang pride o ego na hindi naman nila kayang panindigan ang kanilang mga sinasabi. Yan. Wag mong ikulong ang iyong sarili. Yan, kung ikaw ay ka dito, may mga regret ka sa iyong sarili o minamaliit mo ang iyong sarili dito, kailangan mong kumawala dito. Huwag ka magmukmok sa isang tabi, sa sulok o diyan sa inyong kwarto. Lumabas ka at pumunta ka kung saan-saan. Ayan. Huwag mong ikulong ang sarili sa mga negatibong mga tao na yan at wala yang maibududulot na mabuti. Ayan. Itong itong mensahe ng barahan na ito ay readiness. Itong mensahe ay yung mga tao na sa iyo ay hindi kanila mabasta-basta na atakihin man o dahil ikaw dito ay kaya mong depensahan, ipaglaban ang iyong sarili dito. Yan sa mga taong naiinggit o nagagalit na sa iyong mga kaaway. Kaya mong depensahan ang iyong sarili. Yan. Origin. Itong origin na ito, mga kapatid, pagpatuloy ka lang sa iyong mga sinimulan. Kung ano man ang sinimulan mo ay ipagpatuloy mo at darating ang araw kung ikaw man ay may itinanim tulad ng kabutihan ay aani din kayo ng kabutihan. Ayan, kung kasamaan din ang inyong itatanim ay kasamaan din yung aanihin. Ayan po, kaya maging mabuti po kayo sa inyong sarili, sa inyong kapwa, sa iyong pamilya o saan man. Ayan, maging mabuti. At hayaan ninyo ang iyong mga kaaway ang mga taong may galit sa inyo. At darating ang araw, magsasawa din yan, magkakaroon din ng katapusan yan, mga kapatid. Itong nightmare na ito ay inuusig na itong mga kaaway mo. Itong mga kaaway mo, natatakot na ito sa inyo, sa mga makakapanood nito, natatakot ito. Parang inuusig sila ng kanilang mga konsensya na ang mga sinasabi nila na hindi naman totoo. May mga tao dito na nakukonsensya na, may mga tao na dito na hindi na nakakatulog sa mga pinagagagawa nila. Dahil alam nila na ikaw dito ay wala kayong ginagawa sa mga taong may galit o naiinggit sa inyo.
Kaya ginagawan ka dito ng mga masalita na mga hindi totoo, pinapahiya ka o ina-underestimate ang kakayahan mo. Sa ngayon mga kapatid ay inuusig na ito ng kanilang konsensya. Binabagabag na ito. Minsan nito kinukonsensya ng sariling multo nito ay may mga tao dito na hindi na nakakatulog sa kanilang ginagawa ng iyong mga kaaway, natatakot na sa kanilang ginagawa. Ayan ang mensahe. Yan. Takot na ito dahil alam nila na hindi kanila makaya-kaya na pabagsakin o siraan. Kasi alam naman ng mga tao, yan yung mga taong sinisiraan ka. May mga tao na may nakikita ko dito, may mga tao na hindi naniniwala sa kanilang mga sinasabi. Yan. Ayan. May mga tao na tinatawag na pag sinisiraan ka sa ibang tao, may mga tao naman na hindi nakikinig sa kanilang mga sinasabi about sa inyo. May mga tao naman na naniniwala sa kanila, yan. Pero may mga tao din na ipinapagtanggol ka kung ikaw ay pinag-uusapan. Yan. May mga tao din na yung mga kinikwento nila sa yung taong naninira sa iyo ay kinikwento sa kanila, tapos may mga tao din na yung kinikwento sa kanila kinikwento sa iyo. Kaya itong tao na ito na yung mga kaaway ay natatakot ito na baka malaman mo ang kanilang pinagsasabi o paninira, at darating ang araw baka ikaw ay gumanti sa kanila. Kaya inuusig ito ng kanilang konsensya, minumulto ito, at hindi na ito nakakatulog itong mga kaaway mo. Kaya minsan ay pag nakikita ka nito ay agad na parang natatakot na, natataranta na hindi malaman kung ano ang kanilang gagawin. Itong mga tao na ito na ang iyong mga kaaway, kahit anong mga plano sa inyo ng iyong mga kaaway na mga masasama, kung ikaw ay malinis ang intensyon mo at wala kang ginagawang masama sa kanila, wala ka dapat nakatakutan dahil alam mo sa sarili mo na wala kang tinatapakang tao dito mga kapatid. Ayan ang mga mensahe na aking ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ayan yung mga ayan. Ang iyong mga kaaway na iyan, darating ang araw na magsasawa din sila sa kanilang paninira sa inyo. Ayan. Yan, mga taong may galit, yan, ay darating ang araw ay may karma din yung mga yan. Yan po ang mga mga kapatid, mensahe. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.